Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, the question about fasting, taken from Luke 5, verses 33 to 39. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The scribes and Pharisees said to Jesus, "The disciples of John the Baptist fast often and offer prayers, and the disciples of the Pharisees do the same, but yours eat and drink." Jesus answered them, "Can you make the wedding guests fast while the bridegroom is with them? But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days." And he also told them a parable. No one tears a piece from an old cloak to patch a new one. Otherwise he will tear the new, and the piece from it will not match the old cloak. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. Rather, new wine must be poured into fresh wineskins. And no one who has been drinking old wine desires new, for he says, "The old is good." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag sinabing fasting, big deal talaga sa kanila ang fasting. Bakit? Kasi, bakit pinansin ng scribes yun, di ba? Bakit siya pinansin? Tapos kinumpare pa siya na sila daw nagfa-fast, yung ano ni John the Baptist, nagfa-fast, yung scribes, yung Pharisees. Tapos si Jesus hindi nagfa-fast, parang ganon. So it's not just the word na mag-fast ka, gawin mo. Dahil ito yung tradition. Dapat may meaning. No? Yung ba't ka nagfa-fast? Kaya nga sabi niya, andito pa ba't ka magfo-fast, di ba? Yung fasting kasi is something na parang talagang malungkot ka na gusto mo tong gawin dahil wala yung amo mo, wala yung ano mo. Yan hindi. Di so parang pag ginawa nila na nandiyan si Jesus, di parang sa word lang yun, di ba? Fasting So, is really something that would give us an exercise para pag dumating yung time na dapat Yes. mag-fast, kakayanin natin. Okay, so more of yung fast is detachment. Mhm. No, so parang sinabi mo rin nga na talagang kung talagang totoo ka sa fasting mo, pag alam mo namang andyan pa si Jesus, di ba, no time na yon, hindi ka pa magfo-fast, di ba? Kasi andyan pa kasama mo pa. Pero pag wala na, talagang gagawin mo na yun lahat, no, para sa Kanya. Kasi wala na siya. Exercise. Oh, amen. Ang parang message sa akin dito, no, na pag sinabing fasting, pag ginawa natin to, kailangan may totoong nasa puso natin. Kasi si Jesus mismo nandyan, sinabi, hindi siya nagfa-fast. Ibig sabihin, hindi pa nila feel hindi pa yung
time na mag-fast. Hindi ito yung porke sinabi, o mag-fast kayo. O sige, ka mag-fast tayo. Hindi ganun eh. So yung time na yun, masaya sila kasi andun pa si Jesus, ano sila, nag-iba. Parang hindi pa moment, hindi pa time para mag-fast. So it's not just the word na mag-fast ka, gawin mo. Dahil ito yung tradition. Dapat may meaning. No, yung ba't ka nagfa-fast? Kaya nga sabi niya, andito pa ba't ka magfo-fast, 'di ba? Yung fasting kasi is something na parang talagang malungkot ka na gusto mo 'tong gawin dahil wala yung amo mo, wala yung ano mo. Yan hindi. Di sa parang 'pag ginawa nila na nandiyan si Jesus, di parang sa word lang yun, 'di ba? Para sa akin 'no, ang message sa atin is yung lalo na tayong mga Pilipino, maano talaga tayo sa tradition sa fasting natin. Yung iba hindi 'to fast eating, fasting, 'yan. So, 'pag sinabing fasting, maraming klase. Sinabi 'to ni Pope Francis, maraming klaseng fasting, hindi lang sa pagkain, 'no? Ako 'no, personally, ang fasting sa'kin more yung gustong-gusto kong gawin. Kasi hindi man ako maano sa food, konti lang ako kumain, yung gustong-gusto kong gawin. Na pinipigilan ko yung sarili kong gawin. Parang sakripisyo ko for that season na yon. Ngayon, kung sa food kunyari, may handaan, kasi gusto ko yun. Pwede ko yun i-fast. Pero hindi yung sasabihin ko magpo-fasting ako ng meat, kasi ayoko naman talaga ng meat. O kaya nagpo-fasting ako ng meat, ano, pero bibili naman ako ng mamahalin na isda, 'di ba? So, parang nawawala rin yung talagang virtue talaga na gusto mong gawin para kay God. Yun yung na ano ko, para magdadalawang isip tayo 'pag nagfa-fast tayo, ito ba talaga, nahihirapan kang gawin o ayaw mo or wala lang, para lang matapos yung ano. So, yun yung akin. Medyo malalim nga ito, no? Pero maganda yung nakita natin yung term na tradition. Ang tradition kasi parang, siyempre nagsimula yan ng parang bagong tradition. So, in time, nagiging luma na rin yan. Pag tumagal siya, that means that is good. Kasi pagka hindi siya tumagal at naglaho na lang siya, hindi siya nakatagal doon sa test of time. Yun. So I'm talking about yung mga tradition, new teaching, yan yung mga bago. And then yung fasting naman as a means of an exercise preparing for the time na baka mawawala si Jesus sa atin, no? That means nadala tayo sa mga tukso, di ba? Ganon. So nawala si Jesus. That is the time now to fast. Alam mo na may na-pick up ako 'no, dun sa fasting na sinasabi mo nga is, actually more of parang dine-develop yung self-discipline natin and self-control pala. Ayan, Time na daw na 'pag may dumating na mga temptation, and temptation kasi is something that you really like to do, Yes, 'di ba? So kung nasanay ka na sa pagfa-fast, kahit anong ibigay sa'yo na pagsubok na kailangan ka maging selfless, makakayanan mo. So yun din pala yung purpose nun. And then pagka daw yung 'pag nagfa-fast ka din, isa din sa ano dun, yung para kang yung 'pag nalulungkot ka kasi nga yung sinabi ni God, I am still here, 'di ba? So bakit sila magfa-fast? Kasi isa din sa ano ng fasting other than dun sa yung the self-discipline, 'pag nalulungkot ka, no? At wala yung ano, wala yung Diyos mo, nagfa-fast ka, parang ini-express mo yung grief mo, no? And yung sorrow mo doon sa taong yon. So parang pinapakita mo na, Lord, patawarin mo ko. Magfo-fast ako ngayon, parang ganon. Na, alam mo ngayon ko lang yan na-realize. Akala ko lang basta kakain na yan, ganon. May meaning pala talaga yon. At ang ganda, pag ginawa na natin, at yun yung iisipin natin, na lalo tayong nagiging malapit kay God. Yeah. Yan, amen. Okay. See you again on Monday in our coffee time with God. Amen.